at mayroon pang ginagawa. Unang-una ay nabisi siya kasi ang sadya niya ay mayroon siyang ikakasal o kinakasal niya yung anak ng dating ambasador dito sa Roma from the Philippines, yung si Lolier. Ay, mga mayaman din ito. Pamilya na dyan sa France ngayon. Ay, okay lang mga kapatid. Okay lang ako na maging hindi pare sa inyo ngayong araw. Yes, Father. Ano ba yan? Ay, Very buhay Father, talaga. without biological children, spiritual children. Very Father. Talagang father muna tayo ngayon. Sige po. So, ano kaya sa tingin ninyo? Ano kaya sa tingin ninyo ang sinasabi nating maging isang paksa o ating pagdulutang pansin sa mga pagbasa po? Maaari ba na titingnan natin uli ang unang pagbasa? Ang ganda ng unang pagbasa. Di ba yung kahapon po, di ba may gulo, no? Yung gulo sa propeta Hosea. Ngayon ay binawi na naman, no? Binawi ng Diyos, no? Parang nagsisisi ang Diyos. Nakita niyo mga kapatid? Ang ganda, no? Parang nagsisisi ang Diyos. Ang ganda ng linya na yon. Pwede niyong basahin yung linya na yon sa bandang huli po. Tingnan niyo, may linya na binawi na lahat at parang nagsisisi ang Diyos. Amen po. Sige po, yung iparinig natin yung i-echo natin. I-echo natin sa ating mga paninig. Ano yung nasa linya? Maganda na. Sabi ko dito, hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot. Hindi ko na muling sisirain ng Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan. Talaga, no? Ngayon, so sabi, no? Ay, ngayon lang naisip ng Diyos yan. O sa propeta ng ito, na hindi siya Diyos, hindi tao. So, nakita niyo mga kapatid? So, parang Diyos, parang tao. Tapos nag-realize lang siya later on. Di ba po? Pero, anyway, gawa ng ang Biblia po ay may dalawang author, no? Dalawang author, no? Ibig sabihin may instrumental na author na yung mga propeta o yung sumulat, at mayroon din principal author, no? Instrumental author yung sumulat mismo. So yung sumulat kasi siya ay tao, ay talagang in-express niya sa lahat ng larangan ng pagkatao. So maganda, no, na hindi siya tao. Pagkat si Diyos at matindi, no? Hindi na siya magkaroon ng puot, no? So talagang in-express ang lahat ng pagkatao ng Diyos. No, parang tao ang Diyos, okay? Kasi dahil sa may akda. Pero hindi sana ganoon, di ba po? Kasi baka maisipan natin na kasi hindi man siya Diyos, hindi man siya tao, so ibig sabihin wala na sana, no? Ayun sinasabing pagsisisi, hindi mga puot. So kasi understood na yan sa parte ng Diyos. Anyway, manatili ang ating tingin na ang Diyos po ay lahat nakakaalam, ang lahat po ay good, virtuous, no? Lahat ay mula ng magandang loob, ay wala talagang puot. So understood yan. So ito ay expression lamang sa instrumental author. Okay po? So tandaan natin na instrumental author po. So kaya na po pailalim sa expression ng pagkatao ang Diyos nito. Okay? So yun ang ating unang intindihin sa sinasabing sa pag-aral ng Biblia, may instrumental at yung sinasabing principal or original author, no? So, okay. So, ang maging paksa natin dito sa una pa lang pagbasa, pinapakita na dahil ang Diyos na ganun talaga, kahit man anong mangyari, okay, di ba? Nirecall niya na Ephraim, Israel, gaya ng mga anak ko. Di ba? Pinapasuso, pinapakain, inaakay, inalagaan, di ba? Ang ganda, no? Nang bilang parent, no? Bilang parent na Diyos. Nakita niyo? Bilang magulang po ang Diyos dito. Ang ganda, no? Inisa-isa, no? Ang detalyo, no? So, tandaan itong
kabanata na ito na ganun po ang refleksyon ng isang parent. Na ganun pala, inaakay, pinasuso, iniluwal, talagang ganun. At hindi ka mawala sa tingin o paningin ng Diyos. At hindi, no? Kabutihan, yung sinasabing pangangalaga, paggabay ng Diyos po. Okay? Kahit man anong mangyari, no? Kahit man anong mangyari, maging sino ka man, o anumang pupuntahan mo at maging sino ka man, suwail kang suwail, o kung ano man ang pupuntahan mo sa buhay, ibig sabihin sa malaya mong pagpasya, ganun po, hindi po makakalimot ang isang parent na God, na si God mismo po, dito sa kabanata na ito. Okay? So, yun ang pangalawang punto, liban sa sinasabing distinction sa pag-aral ng Biblia, na may instrumental author at yung original author ng God. At dahil si God ang author, ay pangalawang punto, inahintulan ito sa bilang parent. Okay? Mabait, mawain, nangalaga, at hindi kanya maaring itulak pa sa maging malayo pa sa kanya, kundi kahit anong pang tulak mo na malayo, may lihis ka sa kanya, siya pa rin ang mangibabaw na bilang ina at bilang ama. Okay? O bilang ama. So, bilang parent po. Bilang nasa isang pangangalaga tayo, isang magulang, sa isang pamilya. Wow! So, yun ang number 2 point nating at pagninilayan na, wow, makagabay ito, giya sa atin sa buong mag-araw na ito. Na ganun pala ang Diyos, no? At yes po, excuse as ka-exempted sa mga hindi nakadama sa pangalaga ng parent. Okay? Excuse lang pa. So, maki-excuse lang mga tabi kasi baka mayroon dito na hindi talaga nakadama sa pangangalaga ng isang parent. At dito po sa kabanata na ito po pinapakita. Okay? So, excuse lang muna kasi, excuse in a sense kasi hindi sila nakaranas na mayroon palang parent at hindi naman sila lumaki na may parent o hindi sila lumaki sa isang parent. Okay? So, excuse lang naman doon at pwede namang magbahagi po. Kasi maging parent man ang ibang tao din, pwede rin. Yung mga Zia, Lola, Lolo, kasi doon ka lumaki. Pwede rin po. Okay, sige. Isa din yan na punto na pagdinilayan at i-share nyo po. Okay, number 3 punto. Pupunta tayo sa gawin ko na lang ganito. Kasi ng ating pinapapaksa kasi sa mga pagbasang ito, pag-isahin natin sa sinasabing maging sino ka man, tinatawag pa rin tayo ng Diyos sa kanyang pag-ibig, pagmamahal. Okay? Ganun lang siya kasimple po. Kaya nga, ang isang hamon ay i-responde. Tumugon lang tayo sa simple din nga katapatan. Kasi matapat naman ang Diyos po at hindi siya makatubali sa ating mga pangangailangan bilang anak ng Diyos. Okay? Kayo o ikaw o ako ay nasa isang pamilya tayo at yung parent natin ay ang God. Okay? Natututo at matututo tayo sa pangangalaga ng kabutihan, kabaitan ng Diyos po para sa ating lahat. Okay? So, yun ang punto natin sa isang paksa. No? Na talagang tinatawag tayo sa malaking pag-ibig, malawak na pag-ibig, malalim na pag-ibig ng Diyos kahit o maging sino ka man. Okay? So, sabi nga, naumulan man ang mga biyaya, grasya, kalakasan, tulong mula sa langit para sa mga masama at mga mabubuti. At sino ito? Maging tayong mga anak po ng Diyos. Mabait o hindi mabait, mabuti o hindi mabuti. Okay? So, yun po ang pamilya. Hindi iyan, ibig sabihin, maiwasan na ganun talaga. Mayroong, ang tawag doon? Ang tawag doon, yung mayroon talagang isa o dami o madaming anak na lilihis o tumihis sa utos ng ama o ina. So, yan. Ganun pa rin, ang sunod na punto, papasok natin sa Ebanghelyo kasi dahil panawagan ito sa pagmamahal, nakita naman natin mula kahapon, i-connect natin hanggang ngayon po, na itong paglalakbay ng mga apostoles na inutusan ni Jesus. Kayo'y maging ilaw, asin sa sambayanan, sa sanlibutan.
So ganun din tayo po, bilang mga anak ng Diyos. Hindi lang mga apostoles, bishop, pare, o sino-sino man sa atin, kundi bilang isang membro ng pamilya, komunidad, maging ilaw asin man tayo sa sambayanan na maging totoo. Maging totoo na nung totoo, yung sinasabing simple, honest, faithful, na tumugon na mayroon po tayong Diyos na pinaniniwalaan. At ng Diyos na pinaniniwalaan natin ay siya yung pinaka o higit na magulang sa lahat ng ating mga magulang po sa ating natin. So, umiikot ang aking pagpaksa natin dito ngayon sa pagtugon o pagdiing pansin sa ating pagmamahal sa ating parent din. Na itaas natin, level up, na ang ating parent at lalampasan pa natin. Ibig sabihin, we go beyond all understanding of the goodness, blessings of or from our parents at hahantong ito sa Diyos na mapagmahal sa ating lahat. Okay ba? Klarado na po mga kapatid? Kaya nga, yung kabaitan, kabutihan natin, kung anong mayroon ka sa Ebanghelyo po kung anong mayroon ka na pinagkaloob ng Diyos, libre iyan. Di ba? Sinabi doon, libre iyan. Kaya nga, magbigay ka na nga walang hinhintay na kapalit. No? Gratis you receive, gratis you give. Di ba? May kaloob ka kapatid, may talent ka, may profession, at kung anuman ang lahat ng mga countless blessings na mayroon ka, at humantong at naging ikaw na ngayon, di ba? Mula sa yung maliit ka pang bata hanggang ngayon po, naging professional ka na o hindi professional. O naging mula sa bata at maging may edad na, may edad mature. Okay, anong meron ka? Ang countless blessings na yan, gratis you receive. Meaning to say, na you receive freely from God and you will give. That is the requirements. Requirements ba? Requirements ito. Hamon ito para sa lahat ng mga Kristiyano na kung anumang mayroon ka kaloob ng Diyos iyan. So, hindi at hindi ka sana umaasa ng kapalit. So, di ba? Napapaloob kasi tayo sa malaking pagmamahal ng Diyos Ang pagmamahal ng Diyos ay libre. At binibiyahan tayo ng ano pang mga grasya na pinagkaloob at tumating sa iyong kamay, sa iyong kakayahan, sa iyong profesyon, sa iyong bulsa, sa iyong health, at lumaki ka at lumawak ang iyong pag-isip. Ang dami iyon, no? Countless blessings iyan. Libre iyang natanggap mo mula sa Diyos sa langit. Natural sa magitan ng instrumental author ng parent mo, yung pinapaaral kanila, okay po, instrumental lang iyan. Ngunit lalampasan natin iyan, hahayo at hantong tayo sa lahat ng nakakahigit sa kanila ay yung God na bilang parent nating lahat, magulang nating lahat. Amen po ba? Nandyan pa tayo? Amen po, bro. Sige po. Diyan na lang ako. Hinto na ako dito at sinong gusto nang magpaloob sa kanilang pagbabahagi, baka na-inspired na kayo. Okay po. Sige po. Sige po mga kapatid. Napakaganda po ng unang pagbasa at ang ating ebanghelyo. Amen po. Amen po. Sige po. Mga kapatid. Bro, bali po, pinakita ko ng pagbasa. Kahit gaano kasama, palibasa tayo yung nilikha ng Diyos na kawangis niya, nandun pa rin maraming tao yung hindi nakakakilala sa ating Panginoon na akala nila, no? Yung lakas, yung kanilang kagalingan, lahat ng biyaya, parang pinakikita dito akala nila galing lang sa kanilang lakas o sa kanilang karunungan. Pero sa dating ito, pinakikita po ito sa unang pagbasa na hindi alam ng mga tao ng ating Diyos
Siya pa rin po yung kumakalinga, nagmamahal na tunay, na parang ang sinasabi niyang mga anak ko to, pero hindi nila nalalaman na mabuti na yung ginagawa ko sa kanila. Di ba po? Kaya yung, kumbaga sa pinangangalagaan sila, pinapatubayan, pinagmamalasakitan, at minamahal. Parang nirelate din po sa ating mabuting balita. Dahil yung pagtawag doon sa mga apostoles, ganito din po yung sa unang pagbasa. Kaya po sila pinatawad, tinawag ng ating Panginoon, kaya silang naging apostoles. Parang ganun po yun eh. At sa kanilang pagiging apostoles, binigyan sila ng karunungan, ng kapangyarihan, ng mga pagpagaling, magpalayas ng demonyo, yung ganun po. Ano po? Kaya pinakikita po dito na yung paghahari ng ating Panginoon ay talagang malapit na at nakikita din po sa mga gawa ng apostoles. Pero sa panahon po natin, palibasa ang gumagalaw na po sa atin ay banal na espiritu. Ang banal na espiritu po ang tinatawagan natin. Para po makagawa din tayo ng mga ginagawa ng apostoles. Sa totoo lang po, noong panahon po noon na hindi pa ako nakaka-join dito sa FOD. Pero may prayer meeting na din po kami sa Santa Rita. Yan po, kasama ko si Sister Divina. Pero hindi po ganun kalalim yung pangunawa ko sa mga salita ng Diyos. Hindi po katulad ngayon, medyo nakakaunawa na po ako pag meron po narinig na verse ng salita ng Diyos. Parang nagkakaroon ka ng pagmumuni-muni. Di ba po, ganun yun, bro? Kasi malalim na yung ating itinanim sa ating na salita ng Diyos sa ating puso. At sa gabay ng Espiritong Banal, binibigyan tayo ng dobling katalinuhan. Ganun po yung bro, Ike. Yes po. Okay. Tuloy lang, sister. Okay. Maganda naman ang dali ko. Okay na yan? Sino pang nandiyan? Gusto magdagdag? Tanong ko, bro. Sige po. Yung sa araw na paghuhukom, ay mas madali pa ang kalagayan ng lupain ng Sodoma at Gomora kaysa sa bayang yun. Paano po ba maihambing? Alam po sa Sodoma at Gomora yung napauna ng apoy, di ba po? Bakit po parang pinakikita dito na mas worse? Okay. So, anyway, yung expression na iyan ay exaggerated, no? Very exaggerated, taken from that experience sa Sodom and Gomorrah, no? Sa reading sa Old Testament. Exaggerated. Yes po, nandoon yung sinasabing gumagamit ang akda ng hyperbole. Okay. So, ibig sabihin yung hyperbole po. Ganun pa rin, kahit na exaggerated yan, mayroong katotohanan din sa literal. Okay? Kasi, mangyari sa darating ng panahon, di ba? Sa Ebanghelyo po, mayroong tinanong si Jesus na mayroon pa kaya na madatnan ang anak ng tao sa kanyang pagbabalik na maniniwala sa kanya? Di ba po? That is expression na talagang hantong pala sa mas masama pa, na hanggang wala ng pananampalataya. So, ibig sabihin, mayroong literal na pangyayari yung sinasabing panghinaharap na kung nangyari man iyan, kung hindi nga nangyari man iyan sa Gomora, Sodom and Gomora, na ganun sila ang tawag doon, pinarusahan ng Diyos. At ganun, iniisa-isa naman po ang mga kasalanan nila. Ay ganun din ang hantong pag-mature ng mundong ito. Pag mawala na ang pananampalataya, ay talagang
later on, hindi lang Sodom ang Gomora ang pupuntahan sa pagbalik ng Diyos kasi wala ng panampalataya at grabe na sa mga masasama. Ano yung hantungan? Hindi na Sodom ang Gomora, kundi sa kanyang pagbabalik. Ang hindi para sa kanya, hindi niya kilala, ay mapunta sa hagatang apoy. So, okay. Mangyari yan literally sa panghinarap. At sa ngayon po, ginawa na hyperbole na yes po, okay, yan ang explanation na ganun pala sa panghinarap mangyari na talaga yan. Pero hindi naman ibig sabihin, okay, sa panghinarap din, kasi hyperbole na nga, hindi rin ibig sabihin na marami at mas marami pang mga masasama. Ganun talaga na mayroon talaga masama pa kaysa Sodom at Gomora. Pero hindi man marami. Wala eh. Hindi natin alam kung alin ang maturansa o ang minoransa. Yun na nga kasi panghinarap. Sa ating kasalukuyan ginagamit na exaggerated na point na isang babala. No? Babala. Saan ba tayo? O saan ba ikaw, kapatid, na narito na tayo? Idinalangin o dinadalangin sa bawat isa, nandito na, tinawag ng Diyos. Saan ba tayo? Diyan ba tayo o iwasan natin at maging instrumento pa na, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, na aakay, lalakad at magbigay ng sinasabing totoo, pagpahayag na maging asinliwanag sa iba po upang sila din hindi at maiwasan ang bagay na yan sa pagdating ng anak ng tao sa hinaharap nilang buhay o kaluluwa na hindi lang mapunta sa Sodom at Gomora kundi sa karagatan apoy na walang hanggan. Grabe, no? So, matindi po ang hamon para din sa atin na ito o nandito na tayo. Hindi tayo upo at yun na, tranquilo na tayo at peace na tayo kasi narinig ko na salita na may hamon sa atin na aakay ng akay pa rin kasi hindi pa. Kaya total, mayroon namang regalo yung ibig sabihin gantimpala na magawa sa mga manggagawa ng Diyos. Ha? Yes po. Okay po. Gagawa pa rin tayo tuloy ng mga kabutihan ng pang-akay, kabutihan ng pagpahayag, katutuo sa katotohanan ng pagmamahal ng Diyos, magitan ng ating gawa, asal, diwa, o ano pang kaugalian at natural. Hindi natin makumbinsi ang people sa ating pananalita, kundi sa ating pong testimonya sa iyo. Sinasabi, katutuo buhay ko. Sa pagmamahal, nadadala natin. Pagmahal ng Diyos, maging ilaw, kasi sa kapwa-tao. Malaking hapon, hamon, no? Yes po. Maraming salamat, Sister Gilita, sa emphasis na tinukoy ng salita sa musap niya. Sige po mga kapatid. Tanong po tayo para marami tayong matutunan. Nais po natin matuto. Sige po mga kapatid. Tayo po magtanong. Yes, si brother ay magtanong. Okay po, ako na lang magtanong to refresh our minds. Okay, magtatanong na po. Diba, nakati na kayo sa ating spiritual director na nag-talk, okay, si Padre Bonnie, sa nakalipas na talk niya. At in-emphasize na ito yung isang taludtod nito sa Ebanghelyo. Anong mangyari po? Yung sinasabing hindi tanggapin ka doon sa bahay na iyong pupuntahan o sila mga apostolis. Anong mangyari po? Anong sinabi ni Padre Bonnie? Yung dito sa Ebanghelyo ay ipagpag mo. Pinili mo na ng tao, pinuntahan mo, kausapin, appointment pa para mapunta ka sa bahay. Tapos hindi pa rin siya. Hindi ka pa rin tinanggap. Naging masama pa rin siya sa iyo at sinabi dito sa Ebanghelyo, pagpag mo. Ano yung tayo ni Padre Bonnie dito? Sa sinasabi niya, magbigay ka ng kabutihan, magbigay ka ng kaharian ng Diyos, kapayapaan. At ano ngayon? Literal ba na ipagpag natin? Babawiin natin? Ibig applicable po ba itong Ebanghelyo na ito? Paano po? Sige nga, sino makarecall po? Sa sinasabi ni Padre Bonnie? Brother Ike. Yes po. Giorno. Sa akin, ang pagpapagpag na yan, sa tempong
ngayon ay parang marami kasing kahulugan na ipagpag mo eh. Ibig sabihin, kung nagbigay ka ng tulong, kung hindi tatanggapin, edi talagang babalik sa'yo. Kung in case pera yon. Pero when it comes sa emotional or whatever man sa physical ng tao, kung magbigay ka ng tulong, advice, kung hindi niya tatanggapin, nasa sa kanya na. So, maraming ibig sabihin, lalo na sa ngayong panahon, yung pagsasabing, sige, aakyat ka doon. Pag binigyan mo ng pagkain, kung ayaw niyang tanggapin, normal na ibabalik niya sa'yo. So, tatanggapin mo. So, depende sa kung anong klaseng pagbibigay or blessings na ibahagi natin. Tama ba, Brother Ay? Yes po. Okay, ganda no? So, any means, kung ano man iyan na maibigay mo, tulong, advice, pera, tapos hindi tanggapin, ang kabutihan mo, nag-appointment ka, bibisitahin mo, hindi ka pa rin, hindi ka tanggapin, nagmamalasakit ka, hindi ka tanggapin. So, sa litera sa Ebanghelyo, hindi ko ma-applikar ang sinasabing literal diyan na ipagpag mo. Hindi na po. Kasi ang Kristiyano po ay hindi siyang magbigay ng a truth for a truth, no? Ibig sabihin, bara sa ibara, ibig sabihin. Kung ang Kristiyano ay napunta doon, ipagpag mo ba rin? Hindi na kailangan. Usa na lang ang Diyos po ang magbabalik sa iyo. Di ba? Liban sa mga aksyon na talagang kung hindi tinanggap ay mga iwan yan sa iyong kamay. So, hindi naman kailangan itapon. Hindi mo na iwanan doon. Useless naman. So, talagang dalhin mo lang uli, nasa iyo pa rin iyan ang blessing ni God at magdodouble pa yan. Kasi, ang biyaya po ay nandyan pa rin sa iyo at natural marami ka pang mapuntan. Next family, next person po. So, maraming mga literal na aksyon na para lang sa mga noon at sa mga Israelita nangyari. At hindi na ngayon applicable kasi sinabi nga ni Jesus bilang Kristiyano na hindi na nga pagdamutan ang madamot. Hindi na nga, di ba? Yung sinasabing kung sampalin ka, isampal. So, ibig sabihin, nandoon na tayo sa sinasabing Kristiyano way na kung kaaway mo, babatuin ka, hindi mo nga babatuin uli. So, ganun po. Yung pagpagpag, kasi babawiin mo, hindi na kailangan. So, Diyos na po ang babalik sa iyo at nasa iyo pa naman ang mga biyaya na yan. At do-double pa ito. Kasi mayroon pang mga pagkataon sa other na nangangailangan. Next family, next person po. Ganun din sa business yata. Tinuturuan tayo, if someone will not receive appointment from you, go to the next. Don't be despair. No, di ba po? Dahil ko lang sa business, di ba? Go to the next and make appointment to the other person. Di ba? Ganon din, very applicable ang mga ways sa nagbi-business din. No? Hindi lang isang tao ang yung approach. Marami iyan. At dadami iyan. Kasi, ibig sabihin may sahod eh. So, anong sahod na hinintay natin dito? Sahod ng bilang manggagawa. Kay manggagawa sa anihan na malawak ng kaharian ng Diyos. So, salamat, sister. So, talaga, no? So, na-recall ni sister yung nandiyan si brother. Sige po. Si brother. Ano po ako tapos na ako kanina na. Share lang po ako doon sabi sa 14 sa tinatawag ni sister sa verse 14 na in application doon sa mga apostles na naging saksi kasi the 8 verses ay nagsalita tungkol sa pagiging saksi, pagiging witness po natin lahat, hindi lang sa mga apostles, bagos pagiging saksi, maging totoong saksi. So dito sa verse 14 ay yung pananagutan ay yung tungkulin na gampanan ng mga apostles. In application man sa atin, nagampanan natin tungkulin natin katulad dito. Pag expose natin ang salita niya almost 9 hours in a day. 9 hours. So ngayon, ay tungkol naman doon ay yung pagpapagpag mo itanda na wala ng panagutan kasi nagawa natin ating roles sa Friends of the Bar. Tapos yung paghatol naman ay kapasyuhan na nila kasi wala na tayong tinatawag na sin of omission doon sa natapos ang ating magiging saksi. So yung word na wala tayong panagutan at ang decision ay nasa kanila na doon po sa verse 14. Ay, kung salamat, maging buhay na saksi lagi ang Friends of the Bar. Tungkol sa kaligtasan. Karamihan. Amen. Okay, salamat no, sa pinaka-cute shortest moment ni Brother. Okay po.
na yung pananagutan, no? Nabigay mo na ang kailangan niya o hindi kailangan niya at hindi pa rin niya tanggapin, ibinabahagi mo lang. Yes po. So, yung mga action na literal expression na nagkasama din sa kanilang paningin, wag na lang yun. Very Christian tayo, very friendly tayo. Hindi na yun na sinasabi, ako pa nga nagbigay. Sa tabihan ko, ako pa nga nagbigay, ako pang masama yan. Wag na yung mga pananalita na yan. Wag na magparinig. Kasi hindi na kailangan yan. Sa kaharian ng Diyos, ang Diyos na nakakaalam. So, i-hold on mo na lang yung gagawin mo o ilabas sa iyong dila. Kasi lalo na hindi mapakumbinsi ang tao pag mapagsabihan mo ng masakit rin. Okay po? So, maganda. So, pananagutan lang po. At hold on your nerve, hold on your tongue, and then be open up to say blessings and blessings to others. Until others will accept or not, God will reward you 100-fold. Okay? Thank you po. Salamat. Tatay Jen. Sharing ako, Brother Ike. Yes po. Hello. Yes, sir. Yes po. Yes. Siguro connected ito sa pagsasabing sa pagpapagpag, no? Pero hindi ibig sabihin na papasok tayo sa bahay, hindi accurate na sinasabi ng ganun. So, kahit saan man tayo, kung gusto nating magbigay ng blessings na yun, ay di ba pwede. So, ang experience ko dito sa Romas, matagal na rin ako dito, sigurado lahat na nandito ay na-experience yan nila. Pero pagpasensyahan ninyo, hindi lahat ng tao na humingi sa daan ay nakakapagbigay ako. But it depends sa pakiramdam ko, no? So, dalawang experience ang na-experience ko. Isa yung unahin ko yung taong nakita ko na humihingi siya, pero akala ko tanggapin niya yung pagkain. Dalawang beses, mga kapatid, mas masakit yun pag in-refuse ka, di ba? Hindi niya kailangan ang pagkain dahil kailangan niya ang pera. So, parang natala na ako na, ay, di ba masakit na magbigay ka tapos hindi ka tanggapin. So, isa ito sa mga nakaangkop na sinasabi na pag hindi mo, pag hindi tinanggap, papagpagin mo. So, although na hindi sa akin na gano'n na ang blessing ko na binigay, hindi niya tinanggap, pero mas masakit dahil hindi tinanggap. Siyempre, nakuha ko pa rin, nandyan pa rin sa akin. Secondly, ay gano'n din na nakita ko, pabalik-balik, kumakain kami sa labas ni Guido, sabi ko, wala, pabalik-balik ng tao. Naawa ako. So, binigyan ko rin, nung hinanap ko pa siya, hinabol-habol ko pa eh. Hindi rin tumanggap ng pagkain, gusto niya pera. So, di ba, pag in-refuse ka ng ganyan, sabi ko, ay parang natala na ako. So, one time sa Metro, ay, di ba, mostly maraming nanghihingi. Accidentally, hindi naman accidentally, pero nagbigay ako at ang taon nun ay hindi talaga mo makikita, lalaki siya, hindi mo makikita na talagang disabled or whatever. But, naano ako, yung voluntarily, nakapagbigay ako mga kapatid, hindi ko tanda kung piso yun o 2 euro. Alam mo, ang binalik niyang blessing sa akin ay sobrang ganda. Sabi niya sa akin, God bless you. Thank you dahil ako daw ay nagbigay sa kanya. Nagulat ako kasi pinikpik pa yung balikat ko. Imagine sa bihira ka lang tanggap ng ganong sabi na God bless you sa mga taong sa daan na nagbibigay ng ganon. At may kasama pang pikpik sa balikat ko na sabi niya, salamat at God bless you. Imagine. So, dito umaangkop yung sinasabi na binalik sa akin ang blessings na natanggap niyang blessings sa akin. So, kahit saan man tayo, hindi man ibig sabihin na aakyat ka or whatever, anong klaseng pagbibigay, ay unexpected kung ang tao na yun ay tatanggap o hindi. But ang importante ay kung anong maibigay natin. Wala na sa atin na pag nagbigay tayo ay nag-i-expect tayo ng pagbabalik sa atin. But kaya na-share ko dito kasi minsan
hindi natin expect na ang taong yun kung ano ang reaction niya din sa pagbibigay mong blessing. So, nandun lang tayo sa once na magbigay tayo, hindi na natin iisipin. Hindi na ako nag-iisip na ibabalik niya sa akin. Nasa sa kanya na yun, basta ang importante sa akin, nakapagbigay ako sa kung anong nasa puso ko. Thank you po and God bless sa sharing. So, salamat talaga, maganda experience. Experience ni sister, marami din common na experience na ganun po sa iba din nangyari. Sino pa gustong magpapadaloy diyan, magpaparinig sa kanyang boses? Wow, narinig natin ang boses ni Sister Helen, Tatay Ted, Brother Sister Violeta. Kaninong boses pa ang mayroon kayo? Sister Liana, yes po, sige po. Ako po ay yung akin po namang experience na kukwento ay about my brother po, my youngest brother. Meron po kaming gap. Matagal-tagal na rin po. Pero nung pong isang araw, tumawag po sa akin sa cellphone. Tagal na po, binlock po ako nun eh. Gumamit po ng ibang cellphone. Galit pa rin po. Pero ako po naman, kaya po sabi ko, may blessing pong natuwa po ko na narinig ko ang boses niya. Galit po siya, pero hindi po ako galit. Sa halip po, ang ginawa ko po, humingi po ako ng sorry kung ano man pong ikinagagalit niya. Sabi ko po, thank you. Kung ano man ikinagagalit mo, hindi ako nagagalit sa iyo dahil love kita. Sabi ko po ganun. Pero galit pa rin po siya. Natapos pa rin po kami ng galit po rin siya. Kaya sabi ko, blessed pa rin po ako kahit po ganun. Nasabi ko naman po ang pagiging ko po ng tawad, nasabi ko po siya mahal ko, tinanong ko po kung ano po yung pwedeng gawin ko para siya po ay paalis ang pakiramdam. Pero hindi na po rin, nagtapos po kami nang wala pa rin pong pinagtapusan. Pero ang ikinagagala ko lang po, naghingi po ako ng sorry, nasabi ko po kahit anong mangyari, love ko pa rin po siya at saka po, kahit po gano'n na nangyari, ako po ay blessed pa rin po dahil ako po wala po akong naramdamang galit. Naawa lang po ako dahil hindi po siya masaya ang pakaramdam ko. Ano pong tawag yun? Di po ba blessed ako dahil po ako'y natulog pa rin po na mahimbing kahit po siya nagagalit. Nag-pray lang po ako na nag-pray para sa kanya. Yun po. Yan, maganda sister, maganda. Kasi gano'n naman ang nangyari sa unang pagbasa, di ba po? Na ang Diyos ay, sabi niya, hindi na ako mapupuot. Bawiin na niyang lahat. No? So matindi, no? So hindi lang bilang parent, pwede din sa iyong mga magkapatid, kayong mga kapatid, sa iyong anak. Baliktad din, pwede rin. O mga anak doon sa inaama. Yes po, salamat sister sa bahagi. Po ang napil ko po, parang nag-start na po na request ko kay Lord ay mag-start na mag-process po yung kanya pong puso ay maalis na po yung unti-unti yung sama ng loob. Yun po ang nararamdaman ko po. Kaya blessed po ang pakaramdam ko. Okay. So talaga, no? Ang kabaitan or yung kasamaan ng tao ay paparisan pa rin. Hindi yung pagbawiin o ano pagkasamaan, sasamaan din natin ang kanilang kalooban, paringgan, ikarinig na natin ating kabutihan, yung mga blessings. Di ba? Salamat sister sa talagang pagpatawad, mga magandang salita po. Kasi kung hindi mo siya makumbinsi ngayon, later on, maalaala niya ang mga magandang asal na mula sa iyo po. Bilang testimony yan, bilang asal na narinig niya ng kabutihan na magandang salita mula sa iyo. So, hindi lang pala sa parent, no? Hindi lang sa God, kundi bawat kapatiran po. Magpapatuloy na tayo magpapadaloy sa mga magandang salita. No? Okay? Maraming salamat, sister. Brother Ike, isa pa. Yun po, brother. Yes. Pasensya po. Brother Ike. Yes, po. Brother Ike. Tanong ko, bakit nangyayari sa atin na minsan ay may taong humihingi sa atin at parang mabigat sa atin magbigay.
Pero mayroon na nangyayari din na yung mga tao sa daan na nanghihingi sa atin na hindi nga naman natin kakilala, bakit minsan ay mabilis tayong bumigay? Tapos isa pa, bakit ang bilis din natin minsan magbigay sa mga taong hindi natin kilala, kagaya sa mga scammer na hindi naman natin basta-basta sila kilala, pero dahil sa kumbinsi nila ay gumagawa sila ng mga kung ano-ano, bakit kaagad-agad tayo magbibigay? So, ang tanong ko dito, mayroong taong humihingi na minsan hindi natin mararamdaman magbigay. At mayroon namang tao na nanghihingi din na hindi natin kilala at mabilis tayo magbigay. Bakit ganun ang sitwasyon sa ngayon, Brother Ike? So, okay lang yan mga kapatid. This is something na yung sinasabing the alertness of sa mga tao, yung sinasabi na yung pagiging ahas ng yung sinasabi talaga na siya pong lalo na sa mga manglilingla. So, yun po, hindi mo talaga malampasan kasi may balak na kasi siyang nagtago sa isang tupa o isang pigeon na nandoon yung kagandahan ng loob, later on ahas pala. So, may intention na. So, hindi natin malampasan yan, kundi talagang malingla ka talaga. So, ang gusto lang natin na, Lord, kung nangyari man sa akin, tanggapin ko at tulungan mo na lang ito. So, mga ganyan po. So, dahil sa panglingla ng iba. Okay? Another point po na mayroon ding pagbibigay na psychologically pa rin, no? Psychologically pa rin kasi may bias kasi tayo eh. Mayroon tayong sinasabing pag-atubagi sa mga taong hindi natin kilala. Oo nga, hindi natin kilala, pero may bias na kasi tayo eh. Na hindi, kilala natin, may bias na kasi tayo. So yung bias is, yung psychologically pa rin, nandoon na ang prejudgment kasi. So, ganun na siya, ganun pa rin, yung mga ganyan na. So biases yan. So, nandoon na yung negativity. So, yung sinasabing pureness and heart na kung makita mo lang ang kanyang pangailangan, yung biases, madugtungan naman na malampasan. So, kung kita na talaga na, ay, ito yung pangailangan mo, hindi po yan ang ibibigay, kundi ito. Yung mga ganyan po. Mas lalong ginaguide mo ang iyong pagbibigay. No? Yung pagmamahal pagbibigay, may truth, no, may katotohanan kasi ginaguide mo yung sarili. Kung ano ang iyong ibibigay kasi yun lang ang kailangan niya. So, hindi mo na siya in-spoil pa kung ano pa ang kagustuhan niya. Kundi ito yung kailangan mo at iyong ibibigay ko kahit na wala pong kapalit na mahintay mula sa iyo. Ayan po. So, dahil sa ating biases yan. So, kung ano pang mga rason, walang kasi tayo. So, psychologically speaking, ganun po makita natin ang pangyayari. Sa mundong ito, may mga wise na nagpa-wise-wise, pero serpente din. Okay, mayroon ding iba na talagang sa atin ding mga biases ay mayroon tayong pagkatuloy at hindi tayo pwedeng magbigay agad. At mayroon ding hindi kilala natin at nabigyan natin na walang hinintay kapalit. Kasi klarado naman, we are not in the point of judging kasi wala tayong bias doon at wala din tayo sa point na magtagal pa, kaya nga, sige na nga, ibigay ko na ito para matapos na. Okay, mga ganyan po. So, this is an under circumstance. So, paano man kondisyon kalagayan na mayroon ka, sana malampasan ang lahat na ang pagbibigay natin ay may katotohanan at magkaroon ito na bisa kasi alang-alang sa Diyos at sa iyong kapwa. Ayan lang po. Maraming salamat, Sister. Talaga, ay pwede makasingit ng bahagya. Yes, para mayroon tayong enlightenment. Pero siguro applicable sa atin lahat yung Matthew 10 na 7-15, yung sabi natin kaya maging saksi po tayo. Itong tanong ni anak Neneng, no? Ito pong golden rule sa Matthew 7:12. Kumbaga ay gawin mo sa iyong kapwa kung anong gusto mong gawin sa kanila. Although not one expected, pero in cross-reference sa Matthew 25:40, no? Anong ginawa mo sa kita ng iyong kapatid, ay ginawa mo ngayon sa akin. Yun lamang po, dalawang verses in support dun sa ating mga pagtalakayan na ikakaigip natin at ikakabanang ikatalwalhati ng Diyos. Salamat po, Matthew 7:12 and Matthew 25:40. Amen. Yun ang sinasabi ni brother, quoting that verses
na malampasan natin kasi ginagawa natin alang-alang sa Diyos at sa ating kapwa. So, malampasan sana yung prejudgment natin o yung mga biases, malampasan sana yung sinasabing may nanlingla ka na Lord, enlighten mo naman ako na maprotektahan mo ako. So, yung mga ganyan po. So, alang-alang sa kapwa, alang-alang sa Diyos po. Kung ano mang ikaganda sa Kanya, kasi binihisan mo, pinapakain mo yung sarili, ganun din ang gawin mo sa kapwa. So, ganun po, yung ibig sabihin, malampasan ang mga biases, malampasan kung anong nakapagtubilan ka na magbigay sa ito po. Sige, salamat brother sa text mo sa sinasabing, kasi yan naman talaga. Punta tayo sa Diyos. The glory of the Lord. Amen. Good morning po. Pwede pong pasingit konti lang, Brother Ike. Damihan mo na, sister. Damihan mo na. Okay, kasi napapag-usapan po natin yung sa pagbibigay at saka sa mga blessings na natatanggap natin. So, meron po akong isang, ito na-share ko na rin po pero, lagi ko pong naiisip na hindi ko alam kung tama ba na yung ginagawa niya sa akin ay as a friend, as a best friend, para pong ganun. Kasi anytime na nangangailangan talaga siya, so ako yung brother, ako yung tinatakbuhan niya. Pero, kahit naman hindi siya humihingi or nagsasabi, nagkukusa ba ako, nag-volunteer din naman ako na mag-gift, dahil nakausap ko rin po yung isang cousin, pinsan niya, ito kasing tao na to, ganyan, dadaan sa akin, hihingi ng ganito, kapag wala siyang nakuha, sasabihin niya, wala naman pala dyan, parang ganun po, Pero, more na ginagawa niya sa akin na ako lang yung favor, kailangan ko ng ganito, favor, kailangan ko ng ganyan, favor, kailangan ko ng ganito. Brother, hindi ko po kagad ibinibigay sa kanya. Kasi parang nararamdaman ko na, ano bang tawag doon? Parang ginagawa, yung sa matatanda, ginagawa na niya akong palabigasan. Yung ako lang talaga yung tatakbuhay niya. Pero, sa unang sabi niya, hindi ko talaga binibigyan. Para pong pinagmumuni-muni ko yung aking sarili, yung aking puso, kung ano ba talaga, parang ano na ba talaga, bakit ako, bakit sa akin palagi, So, binibigyan ko naman po at nagpapalik naman siya ng thanks sis. Pero ano pong, minsan iniisip ko na rin, hanggang kailan to? Hanggang kailan niya gagawin sa akin na gano'n? Dahil ba nakukonsensya na ako na kapag sinabihan niya ako, bibigyan ko talaga siya. Pero continuous na ginagawa niya sa akin. Alam ko naman na nagsasabi siya sa akin dahil siguro inisip niya meron ako, hindi ko siya papaindian na nabibigyan, Pero yung ibinibigay ko sa kanya, hindi ko na po iniintay na babalik. Basta binigay ko sa kanya, yun na yun. Parang ginit ko na talaga sa kanya, magkano man yan, kung ba yung kanyang pangangailangan. So, binibigay ko po, Pero talaga, brother, naisip ko lang sa sarili ko na hanggang kailan niya gagawin sa akin na gano'n. Na alam niya na hindi ako makakatiis sa kanya na kapag nagsabi siya, ibibigay ko sa kanya. Alam niya, may blessing ako, pero nagsishare din naman ako sa kanya, pero hanggang kailan niya ako gagawa ng gano'n? Na hindi ko natitiis na siya ay hindi bibigyan. Ano pong masasabi niyo, brother? Ay, minsan po, parang na rin yung isip ko na, nananadya ba to? Ano ba to? Ginagawa ba niya akong palabigasan? Kasi meron din naman siya mga kapatid na nandito po sa Italia. Meron din siyang mga kapatid na magaganda ang buhay, mas maganda pa kay sa akin, Pero hindi ko alam kung yung ginagawa niya sa akin ay nananadya lang or ako lang yung kaya niya nalapitan at alam niya na kaya niya nabibigyan ko siya. Ano po? Yes. Ano pong Yes, maganda. Maganda yan, sister, yung sinabi mo kasi
Yung sinasabing sobrang kabaitan ba? Talagang ganon din ang misis ko ha. Yung tumatawag galing sa Pilipinas, oh, wag naman, no, wag naman ganon. Yung sabi, ako kung mag-break ka muna dyan, wag mo sagutin. Ganon lang yan. Kasi sobrang bait eh. Naroon po kasi yung consents na kapag sinabihan ako, hindi ko naman ibigay today, pero parang yung ano ba, naku-consents ako na hindi ko siya bibigyan talaga. Pero ang iniisip ko lang, hanggang kailan niya ako gaganunin. Hanggang, ewan, yun lang po, yun yung tinatanong ko nito. Kasi dahil dyan, kung itong tao na ito ay nandito lang, malapit sa iyo, matuturuan naman yung sinasabi natin na pinsan man iyan, kapatid man iyan, nandito lang, maturuan, mabigyan naman ng trabaho. Ayun. Kung wala siyang dokumento, kung wala talaga handikapato, kakaiba din yung sitwasyon na yan. So, kaya nga, wise naman, yung binigyan naman tayong intelligence ni God, na yung puso natin ay nasa baba, ay yung isip natin ay nasa taas. No, hindi po kabaligtaran, no, na robisyato, ibig sabihin na tuwad ang ulo nasa puso, ang puso nasa taas, hindi po. So, kaya nga, mangibabaw nga talaga yung katotohanan. Ano bang totoo ng tao na ito? Na balang araw yung kabaitan ko, sobrang kabaitan ay ako nang namimihasa na ito. So ano ba at hanggang at tatagal at ganito na lang ba? So matuturuan po. Maigiya. Tapos bitiron, pag matuturuan na yan, hindi na muna spoil. Tama yon, yung mayroon ka pa munang pending case. Okay, stop ka muna. Tapos ano bang kailangan mo? So pwede natin pagharapan ng kapalanan. Bilang parent po, ganun din tinuturo sa aming sa aking mama at papa. Mayroon kang hinihingi? Ganun ba? Pwede ba yung makuha mo sa ibang paraan? Ibig sabihin, pwede kang magtinda. Pwede kang matindi yung magtinda ka muna ang kwan. Magdala ka muna ng pag-isa doon. Araw-araw, kung matindi yan. Kaya doon ako natuto araw-araw mag-deliver. Kasi gusto kong may bibilihin ako eh. Hindi ibig sabihin walang naibigay ang parent. No? Ganun po ang sa atin. Kasi sobrang kabaitan, gagamitin pa rin ng ating head, no? Yung head natin, ng ating ulo, na mangingibabaw pa rin na may katotohanan, may pagmamahal, ibabalansin natin. Yung konsensya po, ganun din, i-guide ang konsensya. Ang konsensya, sabi nga, ang konsensya yung nasa kalooban, yung core ng boses ng Diyos. Yes po. Pero may gaya din yan, na ang boses ng Diyos ay nagsasabi ba siya na magtuturo ba siya? Yung mangalaga ba siya na hindi mo ma-spoil ang tao? Okay, yun po ang konsensya. Boses ka rin ng Diyos yan eh. So, mangalaga ba ang Diyos? Ang kabutihan at dubos ng kabutihan ng Diyos, mangalaga ba siya na hindi nagtuturo? Okay, kaya nga, nagtuturo ang Diyos po. So, natural eh. Hindi na maturuan, hindi handle ng Diyos ang sinasabing malayong pagpasya natin, ibinibigay pa rin. Ibinibigay pa rin ng Diyos po sa atin. Hindi naman ang konsensya ng Diyos kasi siya pa rin ang sinasabi, siya ang lampas na magbibigay para sa ating lahat. Yes po, kasi nakita naman niya ang ating kakayahan. Pero tayo, kung makita natin na ito ang kakayahan mo, i-drive ko nga, ibig sabihin, tulungan nga kita. Ito may kakayahan ito. Ano bang kalakasan nito? May kalakasan. Okay, hindi natin pagmaliit yung kung ano mga basta hindi siya handikapato, nandoon pa yung testa niya, yung marunong mag-isip, matuturuan po. Okay? So, huwag magkonsensya. Tama yun. Ipinding mo na, tuturuan si ibang bagay na instead na you give him a fish, yung spoon feeding, pagkainin diretso, hindi na. Pwedeng igiya mo po. Tapos madaan ang panahon na matututo na rin niya. Di ba? Kasi nakatulong ka sa pagtuturo po. Hindi lang yung ipairal ang konsensya na mo na talagang mawait, sobrang kabaitan, ibigiya po yan sa ating intellect. Wisdom po. Discernment. Okay? Salamat, sister. Yes po. Kasi brother Ike, sa totoo lang po, in-offer ko naman siya na, sis, baka gusto mo na sa amin ka tumigil para, ibig sabihin ko yung makatulong ako sa kanya, matulungan din naman niya ako na sasamahan yung nanay namin. Pero parang hindi niya in-accept, parang okay lang, yung para pong gano'n na at least ibig sabihin ko, makatulong ako sa kanya sa mga financial. So hindi ko naman siya gagawing katulong, brother.
gusto ko lang na may kasama yung nanay namin sa bahay. Pero hindi niya po ako inaccept. Kaya pagka minsan nagsasabi siya ng mga financial na ganun, parang iniisip ko rin na kung talagang kailangan niya talaga or whatever. Di ba po pag tayo, kailangan natin talaga ng pera, kailangan nating magbanat, kailangan nating umisip kung paano tayo magtatrabaho para kumita. So, yun yung minsan din na naiisip ko po sa kanya. Parang sabihin na natin na nagkaroon din ako ng kaunti pong hinanakit sa kanya dahil on the time talaga na kailangan ko, so hindi niya ako, pero kapag humingi naman talaga siya sa akin ng tulong, so tumutulong naman ako, pero yun nga, may limit na, hindi na katulad ng dati na kung magkano yung sabihin niya sa akin, ibibigay ko lang. Ngayon, ako na yung magde-decide kung magkano lang yung kaya kong ibigay sa kanya. So yun lang po. Thank you, Brother Al. Thank you po. So, yun ang paggabay na yung konsensya po, yung mayroon pa rin intelligent conscience. No? Yung conscience natin, yung conscious kasi conscience, yung pagkakalam natin sa boses ng Diyos nga, mayroon tayong emosyon, pagmamahal, at yung boses ng Diyos, ginagabayan din niya sa maayos na pag-isip, yung pagtuturo, kung alin ang prioridad, at kung ano lang ang kaya, at kung paano mo itong tao na ito na matuturuan ko naman ito. Okay, so kung namihasa, nasanay siya sa iyong sobrang kabaitan, sige nga, pinding mo na. Pag hindi na pinding, maliit mo na at papalit ng papalit, ay malaman niya yan na, uy, papalit ng papalit na pala. Hindi na yun pupunta sa yung iba na mapupuntaan. Biro lang, kailan matulungan mo yan. Hindi pa kailan pupunta sa iba, hindi matulungan mo talaga sa ibang kaparaan. So, iaposto lang ang pag-isip ko ng ating kapatiran, tutulungan natin. Okay, maraming salamat. Sige po, Sige po, magtanong po magtanong po tayo tayo mga mga kapatid. kapatid. Tanong ko lang, Brother Wright. Di ba, tanong ko lang sa'yo, Brother Wright, di ba ang pagtulong naman ay naayon din sa dapat natin gawin at hindi dapat mo nang isipin. Sinabi rin ni Father Bonnie, ang pagtulong, hindi yung pagkonsintisya ng tao. Pag alam natin pinagsasamantalan niya, sabi nga palagi ang katalinuhan at pag ninilay-nilay at pagsusuri, dapat nating iniisip bago tayo tumulong sa isang nangangailangan. Dahil pag minsan, ang pagtulong natin lalong nakakasama, lalong nagkakaroon tayo ng pagkakasala dahil pag minsan tinutulungan natin, hindi naman talaga dapat siyang mahingi o hindi dapat humingi tumulong. Kung magay nagsasamantala lamang, kumbaga may nagsasamantala sa ating kabaitan. Kaya sa pagtulong, dapat tayo palaging may pagsusuri, may pagninilay-nilay sa lahat ng bagay. Hindi basta humingi, bigay ka agad. Kasalanan din pag minsan yan. Nagkukonsinti tayo sa kasamaan palang ginagawa. Yung pala ipagbibili ng drugs, ibibili ng alak, ibibili ng kung ano. Bigay naman tayo ng bigay. Di ka, lalo nagkakasala yung ating binibigyan. Nagkakasala rin tayo sa hindi natin paggagamit ng tamang pamamaraan ng pagtulong. Di po ba, Brother Ike? Tama po ba ako? Kaya nga, okay, yun, hindi nila nagamit sa tamang pamaraan ang yung ibinibigay. Liban lang doon, ay tinuturuan na natin sila mag-uupo na lang, basta marunong na lang humingi. Hindi po. Hindi ka ng buhay. Hindi naman tayo natututo at natututo tayo ng ganyan eh. Di ba po? So, kung anong experience natin, karanasan natin, tama yan, Brother Grover, na talagang talinuhan. Kasi kung anong karanasan natin, bilang OFW, ganun naman tayo tinuturuan ng Diyos. So ganun pala, gasto ng gasto tayo. Okay, hanapin nga natin yung paano natin kikitain itong nagasto natin. Yung mga ganyan. So, makita naman yung katalinuhan talaga ng Diyos na binibigay sa atin. Kasama na doon yung sinasabing i-incorporate na natin yung konsensya. Kasi yung konsensya kasi nag-balance yan sa ating malakas na intelligence ng ating katalinuhan. Baka masubrahan ng katalinuhan at ayaw na nating bigyan. Huwag naman. So, ibabalance naman natin. Nandiyan ang boses ng Diyos. Okay, pagbigyan ko pa rin yan. Pero may pero na. Okay. Kasi namihasa, may spoiled na kasi siya. Okay, ito na, ibigyan mo na siya, dandahan. Kasi sobrang kabaitan nga yung unang attack, yung unang attach natin na salita na pinagsamantalahan na natin sobrang kabaitan. So, stop, hindi ka makonsensya dyan, hindi ka makamali sa boses ng Diyos kung tuturuan natin natin kapwa sa ibang kaparaan. Kasi hindi naman siya handikapan. Unang-una, ang palagi kong sinasabi sa aking mga pamangkin,
Basta hindi kayo handikapato, gumalaw kayo at gumawa ng kabutihan at magsikap sa inyong kaparaanan. Kasi hindi naman kayo handikapato. Gano'n ako kasakit sa aking mga pamangkin, kasi marami yan, na magsabi, kasi wala na silang parents, nakakatayo ng parents. Gano'n yung sinasabi ko. Marami kasi kayo at marami kayo. Huwag kayong umaasa sa isa't isa pag hindi kayo handikapato at hindi kayo nakasakit. Sinabi ko talaga yan. Natural, kung mga bata pa, kami po ang mga nag-act ng mga magulang. Yung mga nagtatandang mga kapatid ngayon, kasi namatay yung aming brothers at yung asawa din niya, naiwan itong mga 10 bata. So, 10 sa aming hereditary house. So, yun po, nakakami parang ganun. Pero sinabi ko, ngayon na malaki na kayo, tama na yung mga bisik kalakasan, gumawa kayo ng maayos. At huwag kayong umaasa, makakain man kayo, pero makakain kayo sa inyong pagsikap, liban sa aming mga tulong sa inyo. Ganun lang, kasi hindi kayo handikapato. Palagi ko yung emphasize, hindi kayo handikapato. Ano pa kayo kung handikapato kayo? Ano pa kayo nakasakit kayo? Natural, mas lalo kami tutulong sa inyo. Ganun lang yun. Hindi ba po? Sige po, tanong pa mga kapatid. Sige po mga kapatid. Wala namang mahirap sa ating mga pagbasa ngayon. Ang dalangin lang natin sa bawat isa na ito'y maging gabay natin sa lahat ng mga natutunan natin araw-araw. Ang salita ng Diyos ang siyang mangingibabaw. Ano? Ganun din po. Na maalalahanin tayo, magpapalaala din ito sa atin bilang babala sa ating paglalakbay. Kasi tuloy naman tayong nagpapadaloy na maging instrumento sa ating kapwa, natural, kapwa ng kailangan, at hindi lang sa kapwa ng ilan, kundi mula sa ating mga kasambahay, sa ating kasamahan, lalo na sa komunidad natin. Saan man tayo umiiral, tumutulong, friends of the bar, pamilya, komunidad, na parokya. Yes po. Salamat sa lahat po, sa lahat ng inyong mga pagbibigay. Kasi ganun man ako, kung ako may nakapag-aral, libre, yes po. Sinishare naman natin ito. Pinagbahagian natin kung ano ito at natutunan din ninyo. Hanggang nandyan si Patitidoro, kagalingan nga ng pag-memorize ng Bible, tinuturuan ng tayo katikism, ang dami. Tapos, natural, hindi naman tayo ganun so, pinagbawal ko naman sa aking sarili kasi baka masubrahan ang ating memory, wala akong salata, wala akong verse, wala akong catechesis, numbers, pero nandoon yung konteksto, yung taludtod po na babanggitin natin kasi salita ng Diyos. So, ganun po. Pag magtutulungan tayo sa ating pag-aaral, at tuloy-tuloy tayong magpapadaloy para bahagi natin ang katuruan na ito na hindi lang para sa atin kundi sa ating mga kapwa nangailangan at kahit na hindi nangailangan kasi kailangan pa natin na magbahagi. Okay? Maraming salamat mga kapatid. Bro, tanong ka. Yes po. Bakit po kaya ayaw ni Jesus na magdala sila ng labi sa kalabutan o selapti sa kanilang paglalakbay? Okay. So, yun. Yung pinaka-common na reason sa mga natuturo sa gospel, sa evangelyo po, magandang balita yan. Kasi ang una na we trust all from God. So yung all, absolute yan. Absolute yan na mula sa Diyos po ang ating mga pananalig, pananampalataya na hindi natin kailangan ang ating kakayahan. So, all. Tapos, depende na sa sitwasyon na dahil ng palataya, nanalig tayo sa Diyos, pagdating natin doon, may pangailangan tayo. Bahala na rin ang Diyos ang magbigay sa ating pangailangan. Kaya nga, hindi na kailangan magdala kayo kung kahit ano man iyan. Total, pagdating ninyo doon sa bahay, ay sila nang wala kayong damit, silang magbibihis. Yung mga ganyan po, matindi na. So, lahat pong trust natin sa God po, gano'n na. At lahat ng pagpakumbaba na walang-wala tayo sa harap ng Diyos
At kung magkaroon man tayo sa lahat din, ay mula sa Diyos. So, lahat po, pananalig at pagpakumbaba sa kapangyarihan ng Diyos, kasi siya ang Diyos na buhay at tumutulong naman kahit na sa hindi nangailangan, kahit na sa mga masasama. O di ba? Yan ba kaya tayong manggagawa ng Diyos po? O di ba? Mas lalo tayong mayroong kakayahan na manalig sa Kanya kasi umaasa tayo na ang Diyos ay buhay, hindi lang pala sa mga masama, pati na sa akin at lalo na tayong magagawa. Amen po ba? We are provided and we are secured with all the blessings of God. Okay? Amen po. Amen po. Amen, amen. Meron pa po bang katanungan? Bro, ay, may katanungan ka pa po. May tatanong ka pa po ba? O meron pa sasabihin? Sige. Gusto pa ninyong ako'y magtatanong? Ito yung maganda mga kapatid. Okay. Anong relasyon? Ito na. Anong relasyon sa iyong pagbibigay? Sa iyong pananampalataya? Sige nga. Pagbibigay ka at may pananampalataya ka, anong relasyon ito? Sino ang gustong sumagot? Wow. Simple lang as that mga kapatid. Brother Ek, yung pagtitiwala sa Panginoon. Yes. Yung pagtitiwala sa Diyos at yung sa iyong pagbibigay. Anong relasyon ng dalawang ito? Bro, Parang siguro yung nagbigay ka, parang ang Panginoon na rin yung pinagbigyan mo kung ano yung itinuro or ibinigay sa iyo, ibalik mo lang para sa Panginoon. Wow. Okay, Parang ganun. blessing kung natanggap, i-share ko yung blessing. Ibig sabihin, connect ako sa Panginoon. Nakakonect ako sa Panginoon dahil hindi ako nakatanggap na galing sa pagpapala niya. Wala akong maibibigay para naman sa natanggap kong blessing. So, nakakonect kay Lord yung pagbibigay at Yes, okay. yung Okay. tinanggap ko. Yes po. Yung may pananampalataya kasi tayo sa Diyos eh. Salamat sister talaga. May pananampalataya sa Diyos. Dapat lang magbigay ka. Bakit? Kasi ang Diyos hindi naman nahinto magbigay eh. Dapat lang magbigay ka. At libre at walang hintay kapalit. Matindi yan. So dahil may pananampalataya ka, dapat lang magbigay ka. This is a requirement. Kasi yung pananampalataya mo ay buhay, ang pananampalataya mo ay buhay na buhay, ay talagang hindi yan patay. Pag ang pananampalataya na patay ay walang pagbibigay. Walang kabuhayan, kabuhay-buhayan sa iyong sarili. Na ito'y malaman din ng iba na may pananampalataya ka. Buhay pa lang pananampalataya mo. Nasa buhay ka ba? Nagbibigay ka ba? O di ba? Buhay ang pananampalataya mo. May Diyos kang pinanampalatayahan sa makatuwid. Magbigay ka na. O di ba? Requirements yan po sa pananampalatayang totoo at buhay. Okay, salamat sister. So talaga, no? Paano man natanggap, magbigay na. Kung ano man hindi natanggap, magbigay pa rin. Ay, di biro lang. So, kung wala ka talaga, wala ka muna. Tinding. Hintay mo. Okay, sino yung sister? Kanina sino? Salamat sister. Yes po. Brother Ike, ito po yung tanong ko naman. Sige po. Paano po kung ayaw ko, halimbawa kung may humihingi, ayaw ko talagang magbigay. Ano pong balik na niisip ko na basta ayaw ko magbigay. Yun. Kasi minsan po, nangyayari din sa atin na ayaw natin talagang magbigay. Parang hindi dahil may blessing ako natanggap, basta ayaw ko magbigay. Ano po yun? Kasi ni-reserve mo eh. Nag-reserve ka. So, at depende sa iyong intention. Bakit ka nag-reserve ba? Bakit ayaw mo magbigay? Na mayroon ka naman. Minsan nga, hindi nga sobra. At pwede mo naman i-balance ang budgeting mo. Pwede naman. Pero ayaw mo. Nag-reserve ka. So, Christian. Ibig sabihin, depende na yun sa iyong intention. Bakit? Malaki na tayo, ibig sabihin may malayang pagpasya na rin tayo at pananampalataya Oo, sa nasa Diyos. bahay. Bakit kaya, Diyos? Hindi kita masagot sa isang phone eh. Mayroon ba kaya kung biases, prejudgment,
So if you purify naman, Oo, purify nasa natin bahay na hanggang ako ma-pure sa, na ating ulit sa intention. Monday ulit. Okay. So hindi pala kailangan na Oo, Monday and yun, okay, pero Thursday ang aking parang therapy. magbigay ka talaga. Kasi Pauwi ka pala? ma-purify ng mind mo eh. Kasi Eh, si ito lang Juliet ang nasaan? sinasabi Nasa natin. bahay? Mayroon pa kasi tayong Nasa yung Bulacan. tinik. Tinik. Tinik yung Saan tinik. ka? Ibig sabihin, kung tinik man Nasubukan yan, mo na ba yung yung sakay dito piklat, no? sa Kung may piklat ano? man iyan or tinik, may maliit pa na sakit, no? Sakit dahil sa tinik or piklat na yung sinasabing Pero nag-try ikaw ka? po ay madamot. Mayroon din ganon. Mayroon din ganon. At mayroon pa. Kaya nga, i-purify natin intention. Bakit hindi ako magbigay? Nandyan pa ba yung... Juan Ayala, magkano yun? Diyan sa may reserve ano? na ako kasi sa in the future na mawalan ako. Tingnan nyo natin, may pananampalataya ka pala Diyos. Kasi sabi ng Diyos, give me or give us our daily bread. Oo, magkano yung ganon? Isip sa Magkano ang bayad sa ganon? Today, God will provide and provides you always. Okay? So, natural. Kung ano man ginagawa natin ngayon sa araw na ito, talagang gagawin at gagawin natin iyan. Bukas at sunod at sunod. At yun po ang Di ba mag-provide mas maganda? kinabukasan Ha? din. So, Oo, nakikita ko yun. Oo, nakikita ko yun. A little clarification lang. O kaya Kasi nga, di ba meron tayong maganda yun? sinasabing hinihila pa tayo sa isang tinik or piklat na may O, kagamutan. tapos tatawid ka lang, may tricycle Tao, ka na doon. makasalanan kasi ang tao eh. Makasalanan kasi tayo eh. Yung sinasabing 7 capital sins, nandoon pa rin. Ay, kaya Nandoon nga, pa rin pag yan. nagmamadali Ang ka, 7 virtues, yung capital or 7, Oo. ang tawag doon, virtues, no? O sige, ingat ka sa Major pag-uwi. virtues o principal virtues na against sa 7 capital sins, maglaban-laban kasi ito eh. Pag maglaban-laban pa yan, ibig sabihin mayroon pa rin. Mayroon pa rin sa atin na o maging piklat o maging tinik man yan. Kahit na maliit, tutusukin ka pa rin sa iyong o sa aking kadamutan. Hihilain ka pa rin. Kaya nga, para mawaksi ito, ibig sabihin, to clear up our minds, kailangan ng purification. Tanungin ang sarili, bakit hindi ako nagbigay? Bakit? Yan. Tapos tuloy ma-purify naman yan. Kaya it's a process, sister. Kailangan natin pakinggan ang ating pagninilay at yung yung sinasabing pag-review, no? Review. Yung titingnan ulit ang ating kalagayan. Bakit? Kasi ongoing kasi ito yung 7 capital sins. Kung hindi man 7 capital sins yan, isa na diyan, mayroon pa. Okay? Salamat mga kapatid. Okay po, Okay mga po mga kapatid. kapatid. Wala na pong Wala na pong katanungan. katanungan. Magre-reflect Magre-reflect na na po po tayo. Sister Linda, nakatasang kamay. Sister Linda, nakatasang kamay. Ay, Sister Linda, okay po. okay po po. Ano po, merong sitwasyon, halimbawa, may nakita akong isang tao na nangihingi. Hindi naman siya katandaan. Yung bang, kumbaga, working age, ganon. Pero, sabi, ay, hindi ng pang almusal. Pero nakikita mo na mayroong bisyo, nagsisigarilyo, tapos ang katabi ay beer, ganon, bote ng beer. Anong masasabi niyo doon? Dapat bang magbigay o ano? Hindi. Yun lang, bro. Yes, hindi po. Hindi po kasi nakita mo naman at experience ko rin yan. Marami dito at marami makita din sa daan. Pag mga ganyan, sinusubukan ko agad, kailangan mo po lang pera para pagkain. Tayo na, sasama tayo. Ay, hindi. Sorry na ko. Ibig sabihin, nandoon ang ating right consciousness, right mind na intelligent natin ginagamit, yung intellect natin na ginagamit, yung katotohanan at katalinuhan. Nakaka-guilty rin pag lagpas mo na hindi mo binigyan. Tapos basta upang hindi ka mag-guilty, yun ang sinasabi, upang hindi ka ma-consciousness, yung makonsensya, kausapin mo, ganun pala, kailangan mong gamot, sige, pumunta tayo sa parmasya. Ganun po ako. Practical para hindi ako makonsensya. Okay, pero kung wala ng time, kung wala ng time, ay mayroon ka, ibigay mo na without any conscious, ang tawag doon, yung questions or pag yung
Kung wala kang Naisip mo, baka ibibili lang niya ng sigarilyo, gano'n. kung ganun na, kung mayroon pang time, pwede mo kausapin at samahan. Pag doon mo malaman gaano siya humingi at totoo yung paghingi niya. Pag hindi, kung may time ka pa, o kung wala ka ng time, madaanan man, para hindi ka makonsensya, bigyan mo maliit. Malaman mo rin agad. Yung hiningi mo, yung maliit lang pera, bibigyan ko nga ng sense eh. Hindi nga 1 euro eh. Di ba yung 1 euro eh, malaki yun. Sense lang, ito lang brothers. Tapos, parang anong tawag doon? Nagagakuan pa ang mga sense. Sorry, babawiin ko na ito. Lahat na, alisan ko na kasi alam ko na. Ibig sabihin, pwede naman i-gather mo ang sense na iyan. Di ba, mga sentissimos? Pwede naman Pero yung unang ino-offer ko, gutom ka palagi, magkamusal tayo together. Ganun ang inintindi ko kung may time pa ako. Okay po. Anyway, case-to-case basis gamit ang ating katalinuhan. Yes po. Yun ang palaging okay. Para hindi tayo magkamali na sabi natin na gamit naman aking konsensya. Konsensya naman ako, hindi Ang konsensya po ay ginagamit na may karoong katotohanan at katalinuhan. Hindi po, ito ay emosyon lamang. Konsensya nandoon yung pag-ibig, pagmasakit, concern, pero ginagamitan pa rin ng katalinuhan, katotohanan. Okay? Hindi po yan makahiwalay. Okay? Talaga, no? Sister Josephine? Sister Bioli, pwede po ako magpasalamat kay sa nagbigay po ng rosary. Yes po. Yes po. Thank you po, Sister Maria Lynn Hernandez at saka si Sister Len Alave. Alam niyo po, i-share ko rin po yun sa dito po sa barangay namin kasi meron po kami rito Monday to Sunday na rosary everyday po, 6 to 7. Kaya po, minsan nawawala po yung namin, kasi wala po silang mga dala-dala. Naglalagay po kami ng rosary doon, isa-isa. Kaso nawawala po Kaya thank you po Thank you so much po. Maraming salamat. Sister Josephine, usap po tayo. I-chat ko po kayo kung need nyo ang rosary. Pwede ko po kayo mapadalhan. Ay, sige Kaya po. kung gagamitin po sa barangay ay Hindi po namin. padalhan ko po kayo. Monday to Sunday po merong grocery. Bawat lahat ng nag-grocery, nandoon, pag Monday, nandoon kami lahat. Pero meron po kami leader. Ako po sa Friday group po ako Ganun po. Thank you po in advance. Thank you po. Sige po. Okay po. Okay po. Maraming salamat po. Sister Kay Sister Len Adabe, Adabe Sister at Sister Mayaling, Majaline. para po Para po sa sa rosado na tanggap ng ating mga workers. Salamat po. Salamat po. God bless God po. bless po. Sige po, Sige mga po mga kapatid. Wala na po. Wala na po. Reflective song na Reflective song na tayo. tayo. Sister Sister Tin. Tin. I speak the